Hustisya ang panawagan ng mga naulilan ng kolehiyalang pinatay sa loob mismo ng tinutuluyan nitong apartment sa Pampanga. Bukod sa pagiging campus beauty queen, black belter sa taekwondo ang biktima. Kaya tingin ng pulisya, posibleng nanlaban pa siya bago binawian ng buhay. May report si Emil Sumangil. Salay pala, no? Ayan, no? Buwan na sila. Kasi narinig nila yung sigaw. Ang CCTV video na ito, ang bagong ebidensya ng Angeles PNP sa kaso ng tangkang panggagahasa at pagpatay sa 17 anyos na first-year engineering student na si Daniel Luis Conde ng Holy Angel University sa Pampanga. Kita sa CCTV ang suspect sakay ng bisikleta na dumating at umalis malapit sa crime scene itong Sabado. Pinasok sa loob ng kanyang inuupang silid si Daniel, sinaksak sa dibdib at napatay. Robbery ang nakikitang anggulo ng pulisya. Narinig na nga lang namin yung malakas na kalampag. Opo. Lumabas kami, akala namin ano lang yun. Yun pala may nangyayari na sa taas. Kilalang campus beauty si Daniel, hinirang pa nga siyang Miss Engineering. Pero black belter din siya sa taekwondo, kaya't kumbinsido ang pulisya na naggamit niya pa ito para ipagtanggol ang sarili. Yun yung nag-prompt siguro dun sa suspect. Siguro that time na nagkakaroon na ng struggle, na overpowered niya yung suspect. So that time, sinaksak ngayon ng suspect yung biktima. Ang computer-generated composite sketch ng suspect na buo ng Task Force Daniel ng Angeles City PNP sa tulong ng CCTV at salaysay ng mga testigo. 100,000 piso ang inilaang reward sa sinumang makapagbibigay ng impormasyon sa suspect. Ayon sa investigasyon, lumusot sa bintana ang suspect nang masira ang rehas. May 12 minuto ang lumipas, tumakas ang suspect pero naiwan ang sombrero at belt bag na naglalaman ng cellphone, alahas at relo. Ang assumption namin doon is yung suspect is a akyat bahay salisi personality. Parang ganun na during that time and place, naghahanap siya ng mabibiktima. Yes, sir. Yes, sir. So unfortunately, yung bahay ni Daniel ay nakabukas. Mula dito sa aking posisyon sa labas mismo ng paupahan ng biktima, makikita ang marka ng kanyang paa. Ayon sa statement ng mga testigo at sa tigbak ng dugo, ilang hakbang pang naglakad ang biktima palabas na ng paupahan. Sa lugar na ito, ayon sa mga testigo, huling nakita ang biktima na nakatayo. Nakakapit sa rehas, humihingi na sa klolo bago tuluyang bawian ang buhay. Medyo natatakot na kami. Opo, ma'am. Lalo na sa gabi, dapat nakapadlock pa. Yung, di tulad nung dati, tahimik ang lugar namin dito. Ramdam ang pagluluksa at pakikiramay sa biktima mula sa universidad, sa social networking site na Facebook, hanggang sa Kapas Tarlac sa kanilang tahanan kung saan nakaburol si Daniel. Hustisya ang panawagan ng kanyang mga makal sa buhay. Sana po, pagbutihin niyo ang paghanap sa mga ganong klaseng tao na kriminal para wala nang masyadong madamay pa sa mga anak natin. Lalo na kayo, isa rin kayong mga pamilya, may pamilya rin kayo. Iaatin sa huling hantungan ng mga labi ni Daniel sa Sabado sa Sunset Cemetery sa bayan ng Kapas. Emil Sumangil, GMA News.